Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome muli dito sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin ko at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng salita ng Diyos sa buong mundo, para ipahayag ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao, at ang Espiritu Santo ang siyang totoong nag-iisang amang espiritual at Diyos nagbibigay ng buhay kay Jesus, ay siya ring nagbibigay ng buhay sa lahat ng tao dito sa mundo. At sa araw na to, ang topic ko ay Gospel of God. Sa langit, ang Holy Father ay ang Holy Spirit, hindi ang Papa ng Romano Katoliko. Sinabi ni Jesus na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw at marami silang ililigaw ng landas. At makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Sa banal na kasulatan ay pinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. At babasahin ko sa inyo yung talata para ipahayag po sa inyong katotohanan kung sino ba talaga si Jesus at kung sino ang Espiritu Santo sa buhay ni Jesus. Bakit si Jesus nagsasalita patungkol sa pangalan ng Espiritu Santo? Sa Levitico Kabanata 26, ito yung pinagbabawal ng Diyos. Kabanata 26, versikulo 1. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na rebolto o sagradong haligi o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. Maliwanag na sinabi ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan, at sinabi ni Jesus, honor God with your body. Ibig sabihin, kilalanin mo at parangalan mo ang Diyos sa iyong katawan, sa ating katawan. Sapagkat ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan, na hindi natin nakikita ng mata, ay ang isang Diyos na lumikha sa atin sa sinapupunan ng ating ina, ang nananahan sa ating katawan, ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Hindi ang mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga pari at ng Papa ng Romano Katoliko. Ito nasasaad din sa Exodus, Kabanata 20, versikulo 4. Huwag kang gagawa ng mga imahe na anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Ipinagbabawal ng Diyos na sumamba ka sa kung ano-anong mga ani-anito na nakikita mo ng mata, dahil ang Espiritu Santo lang na nasa katawan nating mga tao ang siyang may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao, ang siyang Diyos na lumikha sa atin ang nagbibigay ng buhay sa atin. At dito sa Exodus Kabanata 20 versikulo 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Dito sa mundo, may dalawang klase ng espiritu na naglalaban. Ang espiritu ng banal na espiritu, ng Holy Spirit, at ang demonyong si Satanas. Si Satanas ay espiritu rin yan, na dating anghel ng Espiritu Santo na nagmataas at nagmayabang sa Espiritu Santo. Si Satanas ay ang Diyos ng mga sinungaling, na silang kampo ng kadiliman, na nanlilinlang ng mga tao para si Satanas ang kanilang sambahin na kanilang Diyos, sa halip ng Espiritu Santo lang na nananahan sa katawan nating mga tao. At sa unang Korinto, Kabanata 10, versikulo 14, kaya mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Honestly, ang relihiyon ng Romano Katoliko, ang nagdala niyan sa ating bansa ay si Ferdinand Magellan, na isang Portuguese, na utusan ng hari ng Espanya. At yung hari ng Espanya na si Philip II ay protektor ng relihiyon ng Romano Katoliko. At dahil kay Ferdinand Magellan, ang ating bansa ay namuhay sa kadiliman,
At ang mga tao ay pilit na pinasamba sa mga rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Yung kalayaan sa ating bansa isinikil ng mga bulaang propeta dahil sila yung naghari-harian. At feeling ng mga pare ng mga bulaang propeta na to na sila yung amang espiritual at Diyos na dapat sambahin ng mga tao. Na dapat sila lang ang paniwalaan. Sa halip na dapat ay si Kristo lang ang paniwalaan at hindi itong mga pare. Dahil ang mga pare, honestly, mga bulaang propeta sila, mga kampo ng kadiliman, at mga antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo sapagkat itinataas nila ang kanilang sarili na sila yung tawaging Father. At sa banal na kasulatan, nasasaad din to sa Matthew chapter 23 verse 9. Huwag niyong tatawagin ang sino mang tao dito sa lupa na inyong ama, sapagkat iisa lang ang inyong ama at iyon ay ang amang nasa langit. Honestly, ang ibig ipahawatig sa talata na to ay huwag niyong tatawagin ang sino mang tao dito sa lupa na siyang inyong amang espiritual sapagkat iisa lang ang amang espiritual at iyon ay ang banal na espiritu. Ang Espiritu Santo na siyang nasa langit, na siyang Diyos Ama ni Jesus, na nagsugo kay Jesus para ipahayag ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang Espiritu Santo lang ang dapat nating kilalanin na ating amang espiritual at Holy Father para maging kapatid tayo ni Jesus sa Espiritu na anak ng Espiritu Santo na pinagbuklod ng Espiritu Santo para maging tupa niya at kapatid ni Jesus sa Espiritu. At gusto kong ibahagi sa inyong katotohanan, ipakilala kung sino nga ba talaga si Kristo. Bakit si Jesus nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo? Katulad ng sinabi ni Jesus, templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. Nasasaad yan sa 1 Korinto, Kabanata 6, versikulo 19 hanggang 20. Sinabi ni Jesus, hindi nyo ba nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? At sinabi ni Jesus na ang tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lang natin. Dahil nga, ang presensya ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa tao. At ang katotohanan, kapag wala ng Espiritu ang katawan ng tao, ang tao ay namamatay at lumilisan dito sa mundo. Dahil yung kanyang kaluluwa, na siyang kawangis ng Diyos, na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tao, sa lalaki at babae, ang siyang buhay na ipinahiram ng Diyos Ama sa atin. Na pansamantala lang mananahan sa ating katawan, kung kaya tayo ay pansamantala rin lang mabubuhay dito sa mundo. Honestly, ang Espiritu Santo ay ang siyang amang espiritual na lumikha kay Jesus sa sinapupunan ni Birheng Maria, ay siya ring iisang Diyos at amang espiritual na lumikha sa sinapupunan ng ating ina. Kaya tayo nabuhay at umiral dito sa mundo. At dito sa kabanata nga na babasahin ko sa kabanata sa aklat ni Juan, kabanata 14, versikulo 7 hanggang 10. Sinabi ito ni Jesus, kung kilala nyo ako, kilala nyo na rin ang aking ama. At ngayon nga ay nakilala at nakita nyo na siya. Sinabi ni Felipe sa kanya kay Jesus, Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang Ama at sapat na yun sa amin. Sumagot si Jesus, Felipe, ang tagal na nating magkasama, hindi mo pa rin ba ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Paano mo nasabing ipakita sa inyo ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi nagaling sa akin, kundi sa amang nasa akin. Siya ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa ko. Pinahayag ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao hindi nabubuhay dahil tinapay lamang. Ang katotohanan ng katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo at ang mga aral at salita ni Jesus ay hindi nagmula kay Jesus kundi mismong sa Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus. Sorry. At ang Espiritu Santo ang nagsugo noon sa anghel na si Gabriel na pumunta kay Birheng Maria para sabihin kay Birheng Maria
na si Birheng Maria ay magdadalang tao. Dahil Birhen si Maria, hindi siya makapaniwala dahil hindi naman siya nakipag-isang katawan sa sino mang lalaki. Kahit pa sabihin na siya ay kasintahan ni Jose. At sinabi ng anghel na si Gabriel kay Birheng Maria na darating ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo, at magdadalang tao si Birheng Maria na papangalan ng Jesus. At si Jesus ang siyang kikilalanin na anak ng kataas-taasan, ng kataas-taasang Diyos. Ang ama ni Jesus ay hindi tao, kundi Espiritu. Kaya si Jesus ay Espiritu. At ang Espiritu ay Diyos. Kaya si Jesus ay anak ng Diyos. Sinabi ni Jesus, there is power once you receive the Holy Spirit. You will become my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and at the end of the earth. Sa pagbabasa ko ng Biblia, sa pakikinig ko sa mga salita ni Jesus, tinanggap ko ang Espiritu Santo, ay ang Diyos na lumikha sa akin, na siyang parati kong kasama ang nagbibigay ng buhay sa akin. At ngayon, tinawag din ako ng Banal na Espiritu para maging tagapagsalita niya at siya rin ang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to, para magpahayag ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo sa buong mundo, para ipahayag ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng bawat tao at ang Espiritu Santo lang ang siyang totoong Diyos at amang espiritual na nagsugo kay Jesus ay ang siyang may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng tao. At ang katawan at kaluluwa ng tao, honestly, maghihiwalayan, kaya mamamatay ang tao. Dahil ang kaluluwa ko pag umalis na yan sa katawan ng tao, wala nang buhay ang katawan ng tao. Kaya mamamatay ang tao. At ang ating kaluluwa, babalik yan sa spirito para humarap sa paghuhukom. Base sa ating mga gawa at pananampalataya. At kung dito sa lupa, mas sumamba ka sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan, inidolo mo ang mga pare ang iyong amang espiritual, inidolo mo ang Papa ng Romano Katoliko, ang iyong Holy Father, wala yang kapatawaran sa banal na Espiritu na nasa iyong katawan. Dahil ang iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay ang Diyos na lumikha sa iyo, yung may pag-aari ng iyong buhay, hindi ang mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan, hindi rin ang mga pari at hindi rin ang Papa ng Romano Katoliko. Sa langit, si Jesus, ang kasama niya ay ang Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo at si Jesus, nung si Jesus ay naririto pa sa lupa, ay parating magkasama. Kaya sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay isa. Dahil ang Espiritu Santo at si Jesus ay parating magkasama. At bilang isang tinawag din ni Jesus at ng banal na Espiritu na magpatotoo patungkol sa kanila, na ang Espiritu Santo ay ang siyang kataas-taasang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus, ay ang siyang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Hindi si Jesus. Si Jesus ay anak ng Espiritu Santo. Si Jesus ay hindi nakahihigit sa Espiritu Santo. Hindi siya nakahihigit sa kanyang Ama. Kaya sinabi ni Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Diyos ay maliligtas, kundi yung lang nagsasagawa ng kautusan ng kanyang Ama na nasa langit. Ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo, yung Ama na nasa langit. Sinabi ni Jesus na suriin nyo ang bawat espiritu, sapagkat maraming mga bulaang propeta na ang naririto na sa sanlibutan. Honestly, nung kapanahunan ni Jesus, sinalungat niya ang mga pare, ang mga saling lahi ni Abraham. At yung saling lahi ni Abraham, yung mga pare, ay mga antikristo na siyang galit kay Jesus, na silang nagpapako at nagpapatay kay Jesus sa krus. Hindi naunawaan ng mga taong ito na maging yung kanilang katawan ay templo rin ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay ang may pag-aari ng kanilang buhay. Yung mga tao na yon na ng saling lahi ni Abraham, honestly ay matagal na rin lumisan dito sa mundo dahil ipinapako nila at pinapatay nila yung kordero ng Espiritu Santo, si Jesus, sa krus para patayin.
Ang una nilang winalangya, honestly, hindi si Jesus, kundi ang Espiritu Santo na siyang ama ni Jesus na nagsugo kay Jesus. Dahil yung katawan ni Jesus, templo yun ng Espiritu Santo. At sinabi sa banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo ay wawasakin ko rin. Honestly, narito na tayo sa huling panahon at maraming mga tao ang tumalikod sa banal na Espiritu, hindi nila sinasamba ang Espiritu Santo sa kanilang katawan. Maraming mga tao ang mas inibig nila ang kanilang sarili at pera. Namuhay sila sa kasinungaling pagkukunwari, naging mapagmataas at mayabang. Dahil sa tingin nila, dahil marami silang pera, powerful na sila. Pero hindi nila naunawaan, ang pera, nilikha lang yan ng kamay ng tao. Ang kaluluwa, nilikha yan ng Espiritu Santo sa kanyang Espiritu. At ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan ay hindi kayang linlangin ng sino mang tao dito sa mundo. Alam lahat ng Espiritu Santo ang niloloob ng bawat tao dahil bawat katawan natin ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Honestly, hinihikayat ko kayo na tanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo. Magsisi na kayo at magbalik loob kayo sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan nyo at para kilalanin din kayo ni Jesus sa harapan ng kanyang ama na kapatid niya. Sa oras na lumisan na kayo dito sa mundo, ang kaluluwa nyo ay may kasiguraduhan na maliligtas at makakasama kayo ni Jesus sa langit sapagkat naging kaisa kayo ni Jesus na ang tanging kinikilala nyong amang espiritual ng inyong kaluluwa ay ang Espiritu Santo na nananahan sa inyong katawan. Honestly, walang mga pare, walang papa ng Romano Katoliko, yung saling lahi ni Abraham, ng mga sinungaling, dahil si Abraham sinungaling yan. Ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Jesus, magkaiba yan. Ang Diyos ni Abraham ay ang sinungaling na si Satanas, na nanlilinlang. Ang Diyos ni Jesus ay ang Espiritu Santo na nananahan sa kanyang katawan na parati niyang kasama. Ako, bilang tinawag ng banal na Espiritu ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ang mission ko ay hulihin din ng bawat kaluluwa na maging kaisa ni Jesus, natanggapin ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan niyo. At ang tanging niyong sambahin ay ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan niyo. Dahil ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan ang siyang gumigising sa inyo sa araw-araw at nagbibigay ng buhay sa inyo kung kaya kayo nabubuhay, umiiral at naglalakbay dito sa mundo. Hindi ang pera, hindi ang pagkain, hindi ang rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan, hindi ang mga pare, hindi ang Papa ng Romano Katoliko, hindi yung Diyos ni Abraham ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, kundi tanging ang presensya ng Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. Si Jesus ay Mesiya ng Espiritu Santo, buktong na anak ng Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo na tinataas ni Jesus, na parati niyang kasama ang kanyang ama, ay ang makapangyarihan na lumikha sa kanya sa sinupupunan ni Birheng Maria. Ay ang siyang may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan ay naririto sa ating mundo. Dahil ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata ay ang siyang umiiral kung kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Dahil ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan at sa lahat ng nilikha ng Diyos. Honestly, narito na tayo sa huling panahon at sinabi ni Jesus na bago pa man dumating yung katapusan, sinabi ni Jesus na magkakaroon nga ng gera ang mga bawat nasyon, magkakaroon ng mga lindol, ng mga kalamidad, ng peste, magkakaroon din ng taggutom sa iba't ibang panig ng mundo. Honestly, yung mga nagaganap sa ating mundo, yung mga natural disaster, hindi yan tungkol sa climate change. Yung mga nagaganap na yan ay parusa na ng Espiritu Santo sa mga tao para gisingin ang bawat tao na magsisi na at magbalik loob sa Espiritu Santo, magbalik loob sa Kanya para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at nang sa gayon ang kasalanan ay malupig. Honestly, bilang na rin ang araw ng
Papa ng Romano Katoliko. Dahil ang may hawak ng buhay niya, yung Espiritu Santo, at hindi ang Papa ng Romano Katoliko. Honestly, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Sa oras na tanggalin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan ng tao, mamamatay ang tao. Ang Papa ng Romano Katoliko, sa oras na alisin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan niya, mamamatay siya. Ang mga pare, sa oras na tanggalin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nila, mamamatay sila. At dahil sila yung mga bulaang propeta, mga kampo ng kadiliman na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, na hinihikayat ang mga tao na doon sumamba sa mga ribolto, santo-santo na Diyos-Diyosan, at sila yung iduluhin at tawaging Father na siyang amang spiritual dito sa lupa. Honestly, walang mga pare, walang Papa ng Romano Katoliko ang nakakapasok sa kaharian ng Diyos na para makasama ni Jesus sa langit. Dahil ang mga pare ay mga bulaang propeta, mga antikristo na lumalapastangan at nagmamataas sa Espiritu Santo na siyang totoong amang espiritual at Diyos na nagsugo kay Jesus. Honestly, ang nagpapako at nagpapatay kay Jesus ay mga pare. Sa pagbalik ni Jesus, ang uusigin ni Jesus ay mga pare din. Dahil sila yung mga demonyo na nasa panig ni Satanas. Honestly, si Jesus ay Mesiya at bugtong na anak ng Espiritu Santo. Hindi mo si Jesus na makikita ng mata dahil siya ay Espiritu na. Ang kaharian ni Jesus ay wala dito sa lupa kundi nasa langit. Kaya sinabi ni Jesus, "My kingdom is not here on earth but in heaven." Honestly, ang kaharian ni Jesus ay makikita mo lang kapag muling ipinanganak ang kaluluwa mo sa Espiritu. Kapag ang kaluluwa mo ay pinanganak sa Espiritu, makikita mo ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na hindi siya nabubuhay mag-isa nung siya naririto sa lupa dahil ang presensya ng Espiritu Santo, yang siyang Diyos Ama na parati niyang kasama ang nagbibigay ng buhay sa kanya, ang bumuhay kay Jesus noong ikatlong araw nung siya ay pagkatapos niyang mamatay, sinabi niya na siya ay mabubuhay sa ikatlong araw. Ang tumulong kay Jesus para muli siyang mabuhay, honestly, ay ang Espiritu Santo na naan sa katawan ni Jesus na parating kasama niya ay ang amang espiritual at Diyos na lumikha sa kanya sa sinapupunan ni Birheng Maria. Si Jesus lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para muling ipanganak ang iyong kaluluwa at ang iyong kaluluwa ay kilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!